Alam niyo po, likas sa tao ang mayabang, likas ang sa tao ang mapagmataas, at likas sa tao na ginagawa yung utos ng tao kaysa dun sa utos ng Diyos. Likas sa tao na yung salita ng kapwa-tao yung sinusunod natin, no? Kaysa yung salita ng Panginoon. No? Yan po yung pag-aaralan natin today. No? Sabi ng banal na kasulatan, no? Sa Mark chapter 7 verse 6, sinagot sila ni Jesus, tama ang ulat ni Isaiah tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng isinulat niya. Paggalang at paghandog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang sapagkat sa bibig at di sa puso nang gagaling ang sinasabi nila. Ano sabi niya? Panginoong Jesucristo mismo nagsasalita dito, no? Yung pagsambat, paggalang nila sa akin, no? Nanggagaling lamang sa bibig at hindi sa puso, no? Sa nguso lang daw nanggagaling. Sinabi mismo ng Panginoong Jesucristo, no? Ito yung time na nakita ng mga Pharisees, no? Si Panginoong Jesucristo, yung mga halagad, no? Na kumakain ng hindi man lang naguhugas ng kamay, no? It's about tradition nila, no? Pero sinabihan sila ng Panginoong Isus, no? Kayo'y mapagpaimbabaw, no? Sabi po sa Mark chapter 7 verse 7, sabi dito, ang utos ng taong kanilang ginagawa, no? Papurit pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao, ang tinuturing nilang utos ng Diyos, no? Minsan pati yung ginawa ng tao, yung ginawang tradisyon ng tao, yun ang sinusunod ng marami pang mananampalataya hanggang ngayon, no? Even pati yung hindi mananampalataya, lalo na yun, no? Mas sinusunod nila yung ginawang utos ng tao kaysa dun sa utos ng Panginoong Jesucristo. At ganun din tayo mga mananampalataya. Likas sa atin yun eh. Mas sinusunod natin yung utos ng sarili natin, utos ng kapwa natin, kaysa sa utos ng Diyos na nagligtas sa atin mula sa lusak ng kasalanan, no? Ano pa, no? Sabi dito, ang turo ng tao, ang kanilang ginagawa, no? Likas din sa atin minsan yung turo ng tao, yun yung ating ginagawa, no? Sabi dun sa Mark chapter 7 verse 8, sabi niya, walang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao. No, sabi niya, winawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao. No? Marami sa atin, lalo sa bansa natin, maraming nangyayari, no? Na yung utos na ng tao yung sinusunod kaysa dun sa utos ng Panginoong Jesucristo, no? Kaya alam nyo, tataka ba kayo, ang dami natin pinagdadaanan kung ano nangyayari, mga lindol, delubyo, no? Minsan paalala ng Panginoon yun. Dahil tayong mga tao ay mapagpaimbabaw at mapagmataas sa harapan ng Panginoon, no? Ano yung sinabi ng Mark chapter 7 verse 13? Ang ganitong paraan ay niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng turo na minana ninyo at marami pang bagay na tulad nitong ginawa ninyo, no? Kasi yung mga bagay na minana natin before, no? At minanang turo ng mga Pharisees nung time nila, no? Kaya sinabihan sila ng Panginoon, yung utos ng tao, sinusunod nyo. Yung turo ng tao, sinusunod nyo. No? Kayo yung mga mapagpaimbabaw. Ganun din po tayo, mga Kristiyano. No? Kaya sinabi ng Matthew chapter 23 verse 12, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Alam nyo, likas po sa atin ang maging mayabang sa harapan ng Panginoon. Pero tandaan po natin, tayo yung mga alikabok na tao na nilikha ng Diyos at niligtas ni Jesucristo. Kaya hindi po tayo pwedeng magmalaki sa harapan ng Panginoon kahit sa pagbibigay natin sa Panginoon. Sinasabi natin, "Oh, Lord, nagbigay ako." Alam nyo, wala tayong pinagkaiba sa mga Pharisees. No? Masyado tayong mapagmataas sa harapan ng Panginoon. Kaya tandaan po natin, huwag tayong magmamataas sa Diyos na naglikha sa atin, no? Tayo magpakababa sa harapan ng Panginoon dahil tayo mga liniktas ng Diyos, no? Maraming salamat po sa bawat isa sa atin. We pray na maunawaan po natin.
Maraming salamat po. God bless po.